Praise God! Isang pinagpala at pinaburang umaga po mga kabiyaya. Tayo pong lahat ay tumayo. Muli po, bigyan po natin ng papuring palakpak ang ating Diyos na mabuti. Hallelujah! Thank you, Jesus. Thank you, Lord, for this wonderful day. And I believe that you are all excited to worship a God that never fails. Amen? Our God is faithful. Amen? Our God is a miracle-working God. And He makes a way. Amen? Hallelujah. Batiin nga po natin ang ating kapatid. Let us always declare that we are charito in Christ. Hallelujah. And together, let us worship His wonderful name in this place. And all together, let us always declare, as we believe that nothing is impossible with God. There is nothing that our God cannot do. Amen? Muli po, palakpak na papuri sa ating Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Thank you, Jesus. Oh, we believe, Lord, that nothing is ever impossible for you. That surrounds me. Just one word, the darkness has to retreat. Just one touch, I feel the presence of heaven. Just one touch, my eyes are open to see. My heart can't help but believe. There's nothing that our God can't do. There's not a mountain that He can't move. Oh, praise the name that makes a way. There's nothing that our God can't do. Just one word, you feel what's broken inside me. Oh yes, Jesus. Just one word, and to revive every dream. Thank you, Lord. Just one touch, I feel the power of heaven. Just one touch, my eyes are open to see. My heart can't help but believe. There's nothing that our God can't do. There's not a mountain that He can't move. Praise the name that makes a way. There's nothing that our God can do. There's nothing that our God can do. There's not a prison wall He can't break through. Oh, praise the name that makes a way. There's nothing that our God can do. Oh, if you believe it, let us all together declare that nothing is impossible for us. Oh, I believe for greater things. There's no power like the power of Jesus. Let faith arise, let all agree. There's no power like the power of Jesus. Oh, I believe for greater things. There's no power like the power of Jesus. Let faith arise, let all agree. There's no power like the power of Jesus. Oh, I believe for greater things. There's no power like the power of Jesus. Let faith arise, let all agree. There's no power like His power. There's nothing that our God can't do. There's not a mountain that He can't move. Oh, praise the name that makes a way. There's nothing
Nothing is ever impossible to our God. Our God is a miracle working God. Our God is so powerful. And He remains faithful. Thank you, Lord, that you are our unfailing God. You're the God, the same yesterday, today, and forever. Oh, thank you, Lord. We worship you for who you are. The unchanging God, the unshakable God. Oh, we believe in you, Lord. And we declare that there is no one like you, O God. So worthy to be praised. Hallelujah. You are not a God created by human hands. You are not a God dependent on any mortal man. You are not a God in need of anything we can give by your plan. That's just the way it is. Let us sing this again and declare. You are not a God created by human hands. You are not a God dependent on any mortal man. You are not a God in need of anything we can give by your plan. That's just the way it is. You are God.
God, so worthy of all our praises. We are standing amazed by your grace, O God, and we are forever thankful for your great sacrifice on that cross. Hallelujah for all that you have done. And to you, Lord, we bring back all the highest praises, all the glory and power, all the majesty and praises to the name that is above all names. And all the children of God would say and shout, Amen. Amen and amen. Glory to your name, O God. Hallelujah. 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 Muling isang pinagpalang araw po sa ating lahat. Tayo pong lahat ay makakaupo na. Praise the Lord. Praise the Lord. Come on, give him praise. Everybody shout, praise the Lord. Hallelujah. Come on, give him praise, give him praise. Hallelujah. Hallelujah. Pakibati po ang katabi ng 2 thumbs up. You are Charito, blessed and highly favored of God. I am Charito. I am blessed and highly favored. Give the Lord a clap of praise. Hallelujah. Thank you, Jesus. This is a beautiful day. This is the day the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. The psalmist says, I would rather be a doorkeeper in the house of the Lord than dwell elsewhere. One day in the court of the Lord is even better than 1,000 elsewhere. Masaya po ang pumunta sa bahay ng Panginoon. Amen. Amen? Palakpakan si Lord. Amen. Amen. Magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi, mga kabiyaya sa mga nanonood sa broadcast po na ito. Ako po si Bishop Emmy. Ito po ang worship online ng The Lord's Community at EMI Community. If you are watching this broadcast for the first time, please like and follow us on Facebook. Over 100,000 people follow us on Facebook. Please join us and experience the difference. When you follow us on Facebook, don't forget to click the zippers button and turn on your notification. And if not asking too much, we would like you to follow us on Facebook and like us on Facebook, as well as subscribe to EMI channel at YouTube. Please prepare your communion elements because at the end of this message, we will together do a Holy Communion. Sama-sama at sabay-sabay po nating idideklara ang bisa at kapangyarihan ng tinapos na gawa ng ating Panginoong Hesukristo. Ang tinapay ay simbolo ng kanyang bugbog na katawan. Ang katas ng ubas ay simbolo ng kanyang banal na dugo. Sa tuwing atin pong ginagawa ang banal na komunyon, sama-sama po nating idinideklara ang kapangyarihan ng tinapos na gawa ni Kristo. Sa pamagitan po nito, ang ating mga kasalanan ay napatawad na. Sa pamagitan po ng kanyang mga sugat, tayo po'y pinagaling na. Kaya kung ikaw ay nanonood sa broadcast na ito, na ikaw ay merong sakit at karamdaman, nais kong ipaalala sa iyo, sa krus ng Kalbaryo, kinarga sa katawan ni Kristo ang lahat ng iyong sakit at karamdaman, at ngayon, ang araw ng iyong kagalingan. Let me say this, today is your healing day. Can we say that together? Today is your healing day. One more time, out loud. Today is your healing day. You can even say it right now. Today is my healing day. Can we say that together? Today is my healing day. One more time. Today is my healing day. You better say it. You better declare it. Sabi po ng Bible, ang buhay at kamatayan ay nasa dulo ng ating mga dila.
bigkasin po natin ang buhay at mararanasan po natin ang buhay. Let me encourage you, you are not watching this broadcast by accident. This is by God's divine appointment, and today is your blessing day. Today is your favor day. Today is your healing day. Can we say amen? Palakpakan si Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Let me encourage you to worship the Lord with your offering. As it is written, honor the Lord with your wealth. Proverbs chapter 3, verse 9. At the latter part of this broadcast, we will let you know how you can easily give your offering. Palagi ko po itong sinasabi sa inyo tuwing linggo. Sana po hindi kayo napapagod ito marinig, sapagkat hindi naman po ako napapagod ito palaging sabihin sa inyo ng pagbibigay sa gawain ng Panginoon na hindi po pagbibigay ng kontribusyon, hindi po pagbibigay ng donasyon, hindi po pagbibigay ng ayuda, lalo't higit hindi po pagbibigay ng limos. Ang pagbibigay sa gawain ng Panginoon ay pagsamba. Genesis chapter 22, the Bible calls it worship. Giving is worship unto the Lord. That is why we ask you to worship the Lord with your giving, because giving is worship unto the Lord. You are not just watching a broadcast, you're worshiping the Lord with us, and giving is an integral part of your worship. The Apostle Paul writes, each man should give what he has decided in his heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. 2 Corinthians chapter 9, verse 7. Palaging tandaan, mga kabiyaya, walang maliit na halaga na hindi makakatulong. Lahat ng halaga, maliit man o malaki, ay mahalaga at makakatulong. Ang pagbibigay sa gawain ng Panginoon dapat bukal sa puso, kusang loob, at hindi napipilitan. Laging tandaan, masaya ang magbigay sa gawain ng Panginoon. Just to say this from our hearts here at EMI, thank you for giving to the Lord. Thank you for joining us online. Thank you for watching this broadcast. Thank you also for inviting your friends and sharing this grace-filled and life-changing broadcast. From our hearts here, we want to say much, much appreciated. Before we dive into the pool of spiritual learning today, as we always do, let me just tell you, bago nagkaroon ng pandemya, taong 2020, we have 6 services here at EMI. 6 a.m., 8 a.m., 10 a.m., 3 p.m., 5 p.m., and 7 p.m. Over 1,000 people come here in a given Sunday to worship the Lord. Alam niyo naman po ang istorya. Nagkaroon ng pandemya sa buong mundo. Pero ang mabuting balita, dahan-dahan na pong bumabangon ang buong mundo, maging ang ating bansa. Kaya ngayon, pinapayagan na po ang face-to-face and on-site worship services. Mas maluwag na po, mas maraming upuan, more seats available. Hindi ba't yan ang hinihintay ng mga kabiyaya na dumating ang araw na pwede na po tayong magkatipon-tipon? Ano pang hinihintay mo? Pumunta ka na sa bahay-sambahan at sumamba sa Panginoon sa pamagitan po ng face-to-face, on-site worship services. If you are near our worship center here at the very entrance of NLEX, Valenzuela exit, Paso de Blas, Valenzuela City, we would like to extend this invitation to you. I'm talking to you, you who are watching this broadcast. Please join us in one of our 4 services, 6 a.m., 8 a.m., 10 a.m., and 3 p.m. Come, join us, and experience the difference. And thank you so much for joining us today online, and thank you so much mga kabiyaya for coming today. Maraming salamat po. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Come on, give Him praise. Give Him praise, give Him praise. Hallelujah. Hallelujah to the Lamb of God. We're going to continue our series on The Bible Explains,
Part 33. Today we're going to discuss the tension between faith and works. How does the Bible explain faith without works is dead? Let's commit this verse to the Lord. Let us pray. Our dearest Father in heaven, we are so very thankful for how you have guided us today. Thank you so much for this beautiful day. This is the day that you have made. We will rejoice and be glad in it. Thank you so much for these wonderful people who came here today to worship you in spirit and in truth. Thank you so much for the wonderful people who are watching this broadcast today. We commit to you this learning time as we always do, and even as we always pray. Everything that will be said and done only for the glory of your name and for the blessing of everyone. This we pray, Father, only in the name of your Son, our Lord and Savior Jesus Christ, by the power of the Holy Spirit. And everybody would just simply say, Amen. Amen. Give him praise. Come on. Hallelujah to the Lamb of God. Mabilis lamang po na pagbabalik-aral at agad-agad magpapatuloy na po tayo. Nang una po nating sinimulang talakayin ang bahagi ng aralin pong ito, ay atin pong tinalakay na pangkalahatan. In a broad stroke, we discuss the tension between grace, faith, and works. Broad stroke, yan po ang ating simula. Nilatag po natin ang foundation tungkol po sa tensyon na namamagitan sa biyaya, pananampalataya at gawa. Last week naman, we looked into a more detailed discussion about free will and how it relates with faith and the tension that there is between them. Mayroong namamagitan na tensyon at hilahan sa pagitan po ng pananampalataya at malayang kalooban. Diniscuss na po natin yan noong nakaraang linggo. Sana hindi nyo po na-miss out ang broadcast po na yan, sapagkat napakahalaga na maging malinaw po sa atin ang mga tensyong namamagitan sa pagitan ng biyaya, pananampalataya, mga gawa, at sa tensyon na namamagitan sa pagitan po ng pananampalataya at malayang kalooban. Ngayon naman, ay pag-usapan po natin in a very particular discussion about the tension between faith and works. Kasi merong verse sa Bible na nagsasabi, faith without works is dead. At ito po ay dapat nating ipaliwanag sapagkat ginagamit po ito ng mga mixture na katuwiran na sinasabi nila hindi sapat ang pananampalataya. Kailangan ng pananampalataya ay may kasamang gawa. Parang ang hibig ng kanila pong discussion ay ang pananampalataya ay kailangan samahan ng gawa. Dahil ang pananampalatayang walang kasamang gawa, di umano ayon sa kanila pong pagkabasa ay patay. Pag-usapan po natin ito. How does the Bible explain faith without works is dead? Kapag napag-uusapan po natin ang mixture, laging tandaan, meron pong dalawang mukha ang mixture. Ang unang mukha po ng mixture ay ang nagsasabi, grace plus works. Yun po yung unang mukha. Kaya pag ganyan po ang frontal, alam nyo kagad, mixture. Yun pong biyaya at sinamahan ng gawa. Sinasabi po ng unang mukha, na ang biyaya ay hindi sapat. Kailangan merong mabuting gawa. Kaya 50-50. Yan po yung first phase ng mixture. Ang pangalawang mukha po ng mixture ay ang pananampalataya na may kasamang gawa. Yun pong ating pananampalataya ay sinasamahan po ito ng gawa. Yun pong biyaya ng Diyos, sasamahan ng pananampalataya at yung pananampalataya ay may kasamang gawa. Hindi sapat ang biyaya, di umano ayon sa kanila. Hindi rin sapat ang biyaya, di umano ayon sa kanila. Kaya kailangan samahan ng gawa. Napaka-partikulante po nila pagdating sa gawa. Sapagkat hindi nila matanggap na ang biyaya ay hindi sinasamahan ng gawa.
sapagkat para sa kanila, ang biyayang walang kasamang gawa ay hindi po kompleto. Ang pananampalataya ring walang kasamang gawa ay hindi kompleto. Kaya legit po ang issue na ito. We need to learn this, so pag dumating ang panahon, may magtanong sa inyo regarding this issue, we are able to explain this. So let's talk about this. James chapter 2 verse 20. But do you want to know, O foolish man, that faith without works is dead? You see right there, word for word. But do you want to know, O foolish man, that faith without works is dead? Yan po ang tanong ni Santiago. At medyo mabigat ang kanya pong statement. O foolish man, hangal na tao. Hangal na tao, gusto mo bang malaman na ang pananampalatayang walang kasamang gawa ay patay? Sa makatwid, kapag hindi mo naintindihan na ang pananampalataya ay may kasamang gawa o ang pananampalataya ay sinasamahan ng gawa, ayon sa unang pagbasa, ay maituturing kang isang hangal. So isang kahangalan ang makita ang pananampalatayang walang kasamang gawa. Kaya legitimate ang issue na ito. At ito po ay very, very important teaching ng mixture. Faith plus works. At yun po ang kanilang pagtuturo. The issue at hand is not faith plus works, but rather faith that works, because faith is never without works. Ang tunay na usapin, mga kabiyaya, ay hindi po ang pananampalataya sinasamahan ng gawa. Pero sa unang basa parang ganon. Pero hindi po yon. Huwag tayong malito sa tunay na usapin. The real issue at hand is not faith plus works. Ano po ang issue? The issue rather is faith that works, because faith is never without works. Sa wikang Pilipino, ang tunay na usapin ay hindi po pananampalatayang sinasamahan ng gawa, kundi ang pananampalatayang gumagawa. Kailangan makita po natin ang tunay na issue. What is on trial here is not you, not your works, but your faith. The real question is this: do you have the right faith or the wrong faith? Yun po ang tunay na usapin. Tama ba ang iyong pananampalataya o mali? Dahil kung tama ang iyong pananampalataya, kusa itong gumagawa. Kung mali ang iyong pananampalataya, hindi po ito gagawa. At hindi mo kailangan dagdagan ng gawa ang maling pananampalataya para maging tama. Ang tamang pananampalataya, kusang gumagawa. Ang maling pananampalataya, hindi makakagawa. At dagdagan mo man ng gawa, hindi pa rin magiging tunay na pananampalataya. So the question is, do you have the right faith or the wrong faith? That is why we always say we do not have our own faith. Kaya ang teaching po ng Full Grace, wala tayong sariling pananampalataya. Ang pananampalataya na mayroon tayo ay galing sa salita ni Kristo. Remember Romans 10:17, faith comes by hearing, and hearing the word of Christ. Yung pong word of Christ po ron is the gospel of Christ. Sabi ng Romans 1:16, for I am not ashamed of the gospel of Christ. Kaya pagdating sa Romans 10:17, ang ginamit ni Paul ay word of Christ. Kaya synonymous po yung word of Christ, Romans 10:17, at doon po sa gospel of Christ sa Romans 1:16, based on the rule of context. So we need to understand, my dear brothers and sisters, na ang pananampalataya doon ang gagaling. Kasi ang rule of reproduction is that you reproduce according to your own kind. We cannot produce faith because faith is spiritual and man is spiritually dead. Hindi ka pwedeng mag-produce ng spiritual sapagkat ikaw ay spiritual na patay. Ephesians chapter 2 verse 1. Ang pwede lang nating i-produce natural. Kapag natural,
produces natural. Pero spiritual produces spiritual. Sabi po ng John 6:63, "The words that I have spoken unto you are spirit and they are light." Sabi ni Jesus, ang kanyang salita ay espiritu. Kung ang salita ni Kristo ay espiritu, kaya niyang mag-produce ng espiritual. Kaya po ang pananampalataya ay espiritual nang gagaling sa salita ni Kristo. Ganon ang sinabi ni Apostol Pablo. Faith comes by hearing and hearing the word of Christ. Nang tayo po ay makarinig ng salita ni Kristo, dinapuan tayo ng pananampalataya. Hindi natural sa atin ang pananampalataya. Ito po yung pananampalataya ng Diyos, ito po yung pananampalataya ni Kristo na galing sa salita ni Kristo, dumating sa atin nang tayo po ay malayang nagpasyang makinig. Nasusundan niyo po ba mga kabiyaya ang paliwanag? Kailangan makita natin kung saan gumagana ang malayang kalooban. Kailangan makita natin kailan pumapasok ang pananampalataya. Ang pananampalataya ay pumapasok sa atin sa pamagitan ng salita ni Kristo at tayo po'y nakapakinig naman ng salita ni Kristo sa malayang pagpapasya sapagkat hindi ka pwedeng pilitin ng Diyos makinig. Nakasulat sa Biblia, ang may pandinig, makinig. Kaya hindi komo ang tao ay may tenga at may pandinig, siya po ay nakikinig. Pwedeng mukhang nakikinig, parang nakikinig, nagpapanggap nakikinig, pero ang totoo hindi naman totoong nakikinig. Pero kapag ang malayang kalooban ay nagpasya, pakinggan ko nga yan, dadatnan siya ng pananampalataya, at pagdating ng pananampalataya, tatawag siya, Romans 10:13, pagtawag niya, maliligtas siya, at pag naligtas siya, ligtas na siya, magpakailan, kailan pa man. Palakpakan si Lord. Amen. Now, why are we emphasizing this? Because we do not have our own faith. If this is our own faith, you have to make it work. And that is very stressful. Very stressful. Kaya marami pong Kristiyano ang nasa loob po ng simbahan na very, very stress sa kanila pong Christian life. Sapagkat hindi na po matapos-tapos ang gawain. Gawin mo to, gawin mo to, gawin mo to, gawin mo to, ibigay mo to, ibigay mo ito, pumunta ka ron, gawin mo ito, etc., etc. Sapagkat pag di mo ginawa yan, di ka maligtas at the very least. At iba naman, pag di mo ginawa yan, hindi ka pagpalain. Pag di mo ginawa yan, hindi ka gagaling. Very, very stressful ang environment sa mixture. Kailangan natin maintindihan kung ang pananampalataya ay atin, pagaganahin natin. Pero kung ang pananampalataya ay galing sa Diyos, relax ka lang. Kusayang gumagana ang pananampalatayang galing sa Diyos. Amen. Ulitin ko po, baka hindi nyo po narinig, ang tunay na pananampalataya na galing sa Diyos ay kusang gumagana. Faith that comes from God naturally works. Kusang gumagana. Kaya ang tunay na may pananampalataya, hindi mo pinipilit magsimba. Hindi po. Ang pinipilit lang magsimba, mga kapatid, ay yun pong mga taong ang kanila pong pananampalataya, pinapagana nilang sarili, at kung minsan po tumitirek. Kaya hindi na po nagsisimba, hindi na nagbibigay, hindi na naglilingkod sapagkat ang tawag doon, tirek. Napagod ba? Tumirek. Kaya ang iba po ay hindi na naglilingkod sa Panginoon. Hindi po yan nangyayari sa mga taong may tunay na pananampalatayang galing sa Diyos. Sapagkat ang tunay na pananampalataya, gustong sumamba, gustong magbasa ng Bible, gustong manalangin, gustong magbigay. Amen! You don't have to worry. Hindi mo kailangan pigayin na parang belekoy. Pinipilit para magbigay, tinatakot para magbigay, hinahampas para magbigay, nilalatigo para magbigay, pinagbabantaan. Pag di ka nagbigay, magkakakanser ka. Pag di ka nagbigay, malulugi ang negosyo mo. Pag di ka nagbigay, magkakaproblema ka. Hindi po ganyan ang teaching ng mixture. Kung ayaw mo magbigay, huwag mo.
Itago mo yung pera mo sapagkat akala mo pera mo yan at enjoy mo habang nandito ka sa buhay na ito. Dahil hindi mo yan madadala sa kabilang buhay. Binibigyan ka ng pagkakataon ng Diyos na magamit mo ang pera mo upang maikalat natin ang mensahe ng biyaya sa buong mundo upang maraming tao ang makakilala at maligtas. And it is the opportunity that God is giving you. Pero kung ayaw mo naman, pwede mo namang itago ang iyong pera sapagkat akala mo pera mo yan. Pero ipaalala ko lang sa iyo, wala kang sariling pera. Sabi po ng Bible, ang pera, ginto at pilak ay pag-aari ng Panginoon. Ipinahawak lang yan sa iyo ng Panginoon, ginawa kang katiwala at sana matagpuan kang tapat na katiwala. Kapag tunay ang iyong pananampalataya, gusto mong magbigay. Pag ang tunay ang pananampalataya, gustong-gusto mong sumamba. Gustong-gusto mong magbasa ng Bible. Hindi ka kailangan pilitin, takutin, pagbantaan, hampasin, o kaya naman ay pagwikaan para ikaw ay magbasa ng Bible, manalangin, sumamba, at magbigay. Masarap maglingkod sa Panginoon. Palakpakan si Lord. It is so beautiful to serve the Lord. Can you say amen? Ang paglilingkod sa Panginoon ay kusang tugon ng tunay na pananampalataya. Katulad ng paghinga. Iniisip niyo pa po bang huminga? Hindi na. Hihinga ko. Naisip ko, wag nang huminga. O nakalimutan kong huminga. Hindi. Ang paghinga po ba natural? Yes. Kahit natutulog ka, humihinga ka. Yes. Sapagkat pag di ka na humihinga, hindi ka na magigising. Sa makatwid, natural po ba ang paghinga? Ganon din po ang gawang mabuti. Ganon din po ang paglilingkod. Natural po yan sa tunay na pananampalataya. Hindi kinakailangan pilitin. Kaya nakakalungkot para po sa mga taong pinipilit para maglingkod. O kaya naman, hindi naman pinipilit, sinusuhulan. Pupunta lang pag may kainan, pupunta lang pag may raffle, pupunta lang pag may artista, pupunta lang kapag ka pinangakuan, pag pumunta ka, bibigyan kita ng load. Pumunta ka, pakakainin kita sa restaurant, o mamamasyal tayo. Mga kapatid, hindi ganyan ang attitude ng tunay na pananampalataya. Ang tunay na pananampalataya, kusang naglilingkod. Palakpakan si Lord. Amen. Amen. Now look up here. Let's look at the big screen. I'll show you a contrast between two verses. Look up here. You can see this on your screen. Makikita po natin sa contrast na ito, a contrast between James and Romans. James chapter 2 verse 24 says, you see that a man is justified by works, not by faith alone. Antindi. Antindi ng sinabi ni James. Sinasabi niya ng tao ay inaaring ganap sa pamagitan ng gawa at hindi sa pananampalataya lang. Pag-isipan niyo po. So para kay James, hindi pwede ang sola fide, faith alone. Para kay James, ang sabi niya, kailangan mayroong kasamang gawa. Dahil ang tao ay inaaring ganap, justified. Ang word na justified, remember, di kayo. Remember the Greek word, di kayo. Justified, declared righteous, rendered innocent by works, not by faith alone. Tingnan niyo po ang sinabi naman ni Apostle Paul sa Romans 3:28. For we maintain that a man is justified by faith apart from works of the law. Sa unang basa, tapatin niyo po ako mga kabiyaya. I want you to be as honest as you can be. Sa unang basa, para po bang magkakontra? Yes. Aminin natin. Bishop, magkakontra ang dalawang verses na yan. Sabi ni Santiago, justified by works. Tapos sinabi niya pa, and not by faith alone. Tapos sinabi naman ni Apostol Pablo,
We are justified by faith apart from the works of the law. Meaning, faith alone. You see the difference? Sabi po ni James, by works. Ang sabi naman po ni Paul, by faith. Sa unang basa, para po magkakontra. Pero, tumingin po kayo rito sa harap. Hindi po yan magkakontra. Wala pong verse sa Bible na magkakontra. Para lang, pero yan po yung mga hamon sa mga nag-aaral ng Biblia na tignan po nila maigi sapagkat hindi po yan magkakontra. Wala pong magkakontra sa Bible. Ang nagkokontrahan lang ay mga pastor. Pero hindi ang Bible. Pagka nagkontra-kontra po yan sapagkat yung mga pastor hindi po nila naiintindihan yung binabasa po nila. You have to understand that the Bible is in perfect unity. Psalms 19 verse 9, the fear of the Lord is pure, enduring forever. The ordinances of the Lord are sure and altogether righteous. Kaya walang magkakontra sa salita ng Diyos. The word of the Lord are sure. The word ordinances there, referring to the word of the Lord are sure, altogether righteous. Kaya yung sinabi po ni James, justified by works, tama yun. Yung sinabi po ni Paul, justified by grace, tama po yun. Hindi mo yun dapat pagbanggain. And you have to understand the writing based on the context. Kaya kailangan makita po natin. Silipin natin uli. Look up here. Tignan nyo po uli, yun pong maliwanag na contrast. Sabi po ni James, ano po sabi ni James? Justified by works and not by faith alone. Ano naman ang sabi ni Paul? Justified by faith apart from works of the law. So sinasabi ni Paul, faith alone. Kasi hiwalay yung works of the law, correct? Sabi naman po ni James, hindi pwedeng faith alone. Kailangan may kasamang works. Surprisingly, marami pong bumabasa po ng dalawang verses na ito, hindi po nila ma-harmonize. That is why you need to learn the art of harmonizing the scripture. Yung iba, para madali nilang malusutan ang kontrobersya na ito, sinasabi po nila na ang tinutukoy di umano ni James ay hindi po works of the law. Para malusutan po nila, they are telling us that James was referring not works of the law. Kung ano yung tinutukoy niya, ano man yun, pero hindi daw, ayon sa kanila, hindi daw works of the law. Pero let me just tell you, maling-mali po yun sapagkat based on context, James was referring to the works of the law. I'll show you. James chapter 2, verse 10. Remember, the book of James, the whole context. James chapter 2, verse 10. For whoever keeps the whole law and yet stumbles at just one point is guilty of breaking how many? All of it. Now, you want to know, ano yung tinutukoy niyang law? The whole law. Remember, tayong mga hintil, di natin masyado naiintindihan, mga kapatid, kung ano ang ibig sabihin ng law. Kasi hindi isinulat ang kautusan para sa mga hintil. Wala po tayong full knowledge of the law. Ang alam lang natin, kung may konti man tayong alam sa kautusan, yung 10 utos lang. Yan ang kaalaman lang ng mga hintil. Pero para sa mga Hudyo, comprehensive ang kanilang knowledge about the law at ang kautusan para sa kanila ay 613. Para madaling tandaan, tayong mga hintil, 6 plus 1 plus 3 equals 10. Kaya para sa atin, ang sum total ng law, 10 commandments. Pero sa kanila, 613 laws. Very, very detailed ang presentation. Look at verse 11. For he who said, do not commit adultery. Was he referring to the works of the law? Yes. Yung do not commit adultery, that is the 7th commandment. Now look at the next line. Also said, do not murder. That is the 6th commandment.
Kayo nag-a-argue na sinasabi po nila that James was not referring to the works of the law, mali po based on context. James was referring to the works of the law. In fact, ang sabi niya, for he who said, do not commit adultery, also said, do not murder. If you do not commit adultery, but do commit murder, you have become what? A lawbreaker. Lawbreaker din po ba kahit isa lang ang di mo masunod? Yes. 613. Kaya kung ang nasunod mo lang ay 612 at isa lang ang di mo masunod, parehas ka rin nung walang nasunod kahit isa. Ang tawag sa inyo ay lawbreakers. Kaya kailangan makita natin ang context, talaga naman ang tinutukoy ni James ay works of the law. Of course, we need to stress that point. He was even referring to the application of the law. Pag binasa niyo po yung whole chapter 2 ng book of James, not only that he mentioned the law, he also discussed there the application of the works of the law. Kaya sinasabi po ni James na hindi sapat ang pananampalataya. Kailangan ang pananampalataya ay may gawa at ang gawang kanyang tinutukoy ay ang gawa ng kautusan. Now, let me show you the contrast between the two writings. Para may background tayo, maintindihan natin sinong may sulat, kailan sinulat, ano ang layunin ng pagkasulat. Para may idea po tayo saan ang gagaling si Santiago at saan ang gagaling si Pablo dahil hindi naman po sila magkabangga. Now, look up here. Let me show you. Nakikita niyo po sa harapan ang dalawang sulat. Ang sulat po ni Santiago at ang sulat po ni Apostol Pablo. The book of James, as obvious as it can be, written by James. Obvious ba? James, written by James. Now, the book of Romans, written by Paul. So, dalawang sulat. At ito pong dalawang sulat po na ito ay isinulat na magkaibang panahon. Ang book of James was written 45 AD, while the book of Romans was written 56 to 58 AD. So, anong unang nasulat? Book of James. And look up here. The book of James was written to the Jews, while the book of Romans was written to the Gentiles. Magkaiba po ba sila ng readers? Yes. So, dapat maintindihan, magkaiba sila ng mambabasa. Tayo po sa panahon natin ngayon that we have the complete canon of the scripture, parehas po natin yung napapakinabangan sapagkat yan po mga kapatid ay kinasihan ng banal na spirito para po sa ating spiritual na paglago. Kaya kinakailangan po ang tamang paghahati-hati ng kasulatan. Kaya sabi na Apostol Pablo sa batang pastor na si Timoteo, study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Kailangan i-divide mo. Iba ang may sulat, iba ang sinulatan, at ibang panahon ng pagkakasulat. Iba ang sumulat, iba po ang sinulatan, ibang panahon ang pagkakasulat. And with that in mind, makikita natin, wow, iba po ang tema. Ano po ang tema ni Santiago? Justified by works. Ang tema ni Apostol Pablo, justified by faith. Na sa unang basa, magkabangga. Pero hindi. Sapagkat ang tinutukoy po ni James, justification before man. While the Apostle Paul was referring to justification before God. Magkaiba po yun. So, maiintindihan na natin, kaya pala, ang tinutukoy po ni Apostol Pablo, ang ating pagiging matuwid sa harap ng Diyos, sa pamagitan lang ng pananampalataya, walang kasamang gawa. Ang tinutukoy naman ni Santiago ay ang ating pagiging matuwid sa harap ng tao, kaya ang tinitignan ng tao ay ang ating gawa. Tapatin niyo po ko, nakikita ba ng mga tao ang ating pananampalataya? Hindi. Saan po sila nakatingin? Sa gawa. Kaya tinitignan nila
yung gawa. Kaya pag di nila nakita yung gawa, hinuhusgahan nila yung tao. Tayo po mga kapatid ay matuwid sa harapan ng Diyos, hiwalay sa anumang gawa, sapagkat ang ating katayuan sa harapan ng Diyos ay base lamang sa tinapos na gawa ni Kristo. In short, magiging malinaw sa atin na hindi po sila magkakontra. The word justification, remember, di kayo sune. Ang root word, di kayo sune, justification. Yun din ang word na righteousness. Nag-share po sila ng same Greek word. The word righteousness, di kayo sune. The word justification, di kayo sune. Ang verb form, di kayo, meaning declared righteous. Declared righteous, rendered innocent before God. Not before man. Ang mga tao, mga kapatid, hindi nila makakalimutan ang ginawa mo. Hindi nila makakalimutan ang ginawa mo. Ilang taon na. At totoo, ayaw talagang kalimutan ng tao ang ginawa mo. Pag may nagawa kang hindi maganda, hindi talaga nila kakalimutan. Lagi nilang aalalahanin ang maling ginawa mo. Pero hindi sa Diyos. Kinalimutan ng Diyos ang lahat ng ating kasalanan at hindi na niya aalalahanin pang muli. Shout amen. I will remember your sins no more. Shout amen. Kaya pag tinignan ka ng Diyos, wala siyang naaalaalang nagawa mong kasalanan. Ang tindi niyan. You are innocent before God. Justification. Just as if you have never committed that sin or any sin for that matter. Tindi. Ang tindi. Ang tindi talaga ng tinapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Shout amen. Shout amen. The Bible says, by one sacrifice, He has perfected us forever. Hebrews 10:14. He has perfected us forever. Yun po yung justification before God. Pero yung justification before man, oh my goodness. Tinitignan nila kung nagsisimba ka tuwing linggo. Tinitignan nila kung nagsisimba ka. Tinitignan nila kung nagbibigay ka. Tinitignan nila kung nagpe-pray ka. Tinitignan nila kung nagbabasa ka ng Bible. Tinitignan nila kung nagwi-witness ka by works. Sapagkat they cannot see your faith, all they look for is your works. Ang iyong gawa. Kaya kailangan makita natin two kinds of justification. Ulitin natin, ano po yung unang justification? Justification before God. Ang pangalawang justification before man. Parehas po ba yan o magkaiba? Magkaiba. Kaya hindi magkakontra ang dalawang sulat. Sila po ay hindi po magkakontra. Sila po'y complementary. Magkasama po sila, nagko-complement po sila sa tinatawag na teaching ng Bible. Let me show you. James chapter 2, verse 14. What good is it, my brothers, if a man claims to have faith but has no works? Listen now, can such faith save him? Napansin niyo kung ano tinutukoy po ni James? Particular faith. Can such faith save him? Yung bang pananampalatayang yun ay makapagliligtas sa kanya? Na pag tinitigan yung maigi ang verse na ito, what's on trial here is not you, not even your works. What is on trial here is faith. Such faith, particular faith, tukoy na tukoy, such faith. Can such faith save him? Particular faith, a kind of faith that doesn't work. Parang sabi niya ganito yang bang pananampalatayang hindi gumagawa, makapagliligtas ba yan? Well, alam natin ang sagot. Pero para sa mga mambabasa ni Santiago, kailangan tawagin ni Santiago ang kanilang pansin para mag-isip. Tawag po dyan, engagement. Pag ikaw ay nagsasalita o kaya ikaw ay nagsusulat, you want your reader or you want your listeners to be engaged. Kaya tinatanong niya, can such
faith save him? Keep in mind that the real issue here is what? Not you, not your works, but your faith. Remember, sinimulan natin kanina, ano ang tunay na issue? Ano ang pananampalataya? Tunay ba o 295? Now remember, hindi lahat ng kumikislap ay ginto. Merong sala ginto. Hindi lahat ng pumupunta sa garahe ay kotse. Meron ding aso, pusa, ipis, daga, at insekto. Hindi lahat ng pumupunta sa church ay Christian. Meron ding insekto. Meron ding aso, may pusa, may daga. Meron ding tunay at merong hindi tunay. So kailangan makita natin ano yung tunay. Huwag tayong mapeke. Kaya yung iba natitisod, sabi nila, tunay ba yan? Tunay ba yan? Hindi natin kayang husgahan. Ang Diyos lang ang may final say kung tunay o hindi tunay. Sapagkat hindi para sa atin ang humusga. Pero kung tunay, meron siyang sariling kislap. At ang tunay na ginto, ang kislap, mga kapatid, ay nanggagaling sa loob. Kumikislap. Ang sala ginto, mga kapatid, o ginto-gintuan lang, o yung pong gold-plated, mga kapatid, suka lang ang katapat mo. Suka lang. Kaya makita ninyo, now you see, and now you don't. Konting bagay lang. Konting bagay lang. Wala na sa chat. Hindi lang nabati. Hindi lang nakamayan. Wala na sa chat. Babaw, di ba? Napakababaw. Yun po nagkakasukatan, nagkakaroon ng subukan kung talagang tunay ang iyong pananampalataya. Dahil kung tunay ang iyong pananampalataya, kahit anong mangyari, nagpasya na ako, sumunod sa Panginoon, wala na itong atrasan. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Shout amen! Shout amen! Amen! Yung mga maliliit na mga bagay, mga batid, pinaparaan mo lang yan. Ang pilosopiya ko sa buhay ganito, ano ka ba? Maliit na gulong o malaking gulong? Alam nyo, pag maliit na gulong, ramdam kahit po maliit na bato. Tama? Di ba? Pag maliit na gulong, pag nasagasaan ng maliit na bato, ramdam. Kung malaking gulong, hindi po ramdam. Yung mga maliliit na bagay, pag ramdam mo, that only shows maliit na gulong ka lang. Tawag sa'yo, tanggulolong. Alam niyo tanggulolong? Tanong niyo po sa mga senior citizen. Alam nila yon. Pero kung ikaw po, mga kapatid, ay malaking gulong, kahit po malaking bagay pa, hindi mo ramdam. Kakita niyo po yung mga nagdadrive na malaking truck, may nasagasaan na, hindi pa nila alam. Di ba? Pero kung ikaw po ay tanggulolong, nakasagasa ka ng munggo, ramdam mo na. Kaya marami po mga nasa loob ng church, mga tanggulolong. Konting bagay lang, konting bagay lang. Konting bagay lang. Kaya tatanungin mo, hindi mo ba kayang paraanin yan? Konting bagay lang yan. Marami pang malalaking bagay tayong haharapin. At ang mga bagay na ito ay kaya natin dahil sa biyaya ng ating Panginoon. We can do it. We can make it. Shout amen. Shout amen. Because if you have the wrong faith, it doesn't work and it will never work. However, if you have the right faith, it will always work. Because it works, it has worked, and it works. Yun ang tunay na issue. Kaya tanong, tunay ba o 295 ang iyong pananampalataya? Kung tunay ang iyong pananampalataya, hindi magiging issue sa iyo ang works, sapagkat kusang lumalabas ang works. Can you say amen? Amen. So ang tanong, paano natin makikita yung gawa? Kusang makikita sa tunay na pananampalataya. James chapter 2 verse 15, following verses, ipinakita po ni Santiago ang application ng
tunay na pananampalataya. If a brother or sister is naked and destitute of daily food, verse 16, and one of you says to them, depart in peace, be warmed and filled, but you do not give them the things which are needed for the body, what does it profit? Look at verse 17. Does also faith by itself, if it does not have work, what is that? Dead. Sa makatwid, sabi ni Santiago, kapag ikaw ay may tunay na pananampalataya, tapos nakita mo ang pangangailangan at hindi ka man lang tumulong sa pangangailangan, sabi niya, ganun din ang pananampalataya na walang kasamang gawa ay patay. Ang tanong, kailangan mo bang gawin ang isang bagay upang mabuhay ang pananampalataya o ang buhay na pananampalataya kusang gagawa at gagawin ang bagay na dapat gawin? Sapagkat pag hindi po natin nakita ang pagkakaiba ng dalawa, lagi nating hahanapin ang gawa para maging patotoo ng pananampalataya, gayong ang dapat nating hanapin yung tunay na pananampalataya na kusang gumagawa. Kapag mali ang pananaw po natin sa bahaging ito, magiging mapaghusga tayo sa mga tao, sapagkat ang hanapin natin yung gawa, sa halip ng hanapin natin yung pananampalataya. Ang pananampalataya kusang gumagawa. Hindi man sing bilis tulad ng iba, hindi man sing laki ng bunga ng iba, pero may kusang bunga at may tamang bunga sa tamang panahon. This is very correct. Yung binasa nating mga talata ay totoong-totoo. Because the faith, the genuine faith, the real faith, naturally works. Kusang gumagawa. You do not make faith works. Hindi mo kayang gawin yan. You cannot do that. You could not do that and you will never ever do that. Hindi mo magagawa na yung pananampalataya ay paganahin. Hindi po. Yung pananampalataya ay kusang gumagana. Kasi hindi sa iyo eh. Sa Diyos yan, kusang gumagana. All you have to do is just sit back and relax and watch it work. Panoorin mo kung paano ito gumagana. James chapter 2 verse 1. My brethren, do not hold the faith of our Lord Jesus Christ. Whose faith? Come on, look at the text. Kaninong pananampalataya ang tinutukoy po ni James? Whose faith? My brethren, do not hold the faith of our Lord Jesus Christ, the Lord of glory, with partiality. So the question is, kaninong pananampalataya? The Lord Jesus. Whose faith? The Lord Jesus. Do not hold the faith of the Lord Jesus. My question is, how do you hold it? How do you hold the faith of the Lord Jesus? Sabi niya, do not hold it. Pero ang question is, how do you hold it? By partiality. If there is partiality, you're holding the faith. So para maging malinaw, ang pananampalataya hindi sa iyo. Kaninong pananampalataya? Sa Panginoon. Partiality meaning favoritism. At ipinaliwanag po ni James ang issue na ito. Sapagkat kailangan makita po natin, ang tunay na pananampalataya hindi nagpapakita ng favoritism or partiality. Gumagawa ka ng mabuti hindi lang sa mga gusto mong gawa ng mabuti. Gumagawa ka ng mabuti para sa lahat ng nangangailangan ng iyong kabutihan. Hindi ka mabuti doon lang sa mga kaibigan mo. Hindi ka mabuti doon lang sa may pakinabang ka. Hindi ka mabuti doon lang sa mga gumagawa din sa iyo ng mabuti. Mabuti ka rin sa mga taong hindi makakaganti sa iyo ng kabutihan. Mabuti ka sa mga taong umaaway sa iyo, mga nagbabash sa iyo, sa mga taong hindi mo kakampi, mga taong hindi kapanalig. And yet, you just do good because it comes out naturally. Ipinaliwanag po ni James ng tunay na pananampalataya, walang partiality. James chapter 2 verse 2. Remember, ang subject po
ng James chapter 2 verse 1, the faith of the Lord Jesus. Not your faith. Whose faith? The faith of Jesus. Now look at verse 2. For if there should come into your assembly, meaning church gathering, a man with gold rings in fine apparel, and there should also come in a poor man in filthy clothes. Ano pong contrast? Dalawang taong pumunta sa church. Isang mayaman, isang mahirap. Verse 3. And you pay attention to the one wearing fine clothes and say to him, you sit here in a good place. And say to the poor man, you stand there or sit here at my footstool. Dumating yung dalawang tao, mayaman at mahirap. Yung mayaman, sabi mo, dito ka maupo sa tabi ng aircon. Mabango ka, para yung bango mo ay kumalat. Ikaw naman, na mahirap, doon ka umupo sa likod. Amoy alimuum ka. O kaya kung wala nang upuan, dito ka maupo sa sahig. Ikaw ay pulubi. Meron po bang diskriminasyon? Meron po bang favoritism? Now, look at verse 4. Have you not shown partiality among yourselves and become judges with evil thoughts? Na hindi ba kayo na-surprise na yung verse 2 and verse 3 and verse 4 ay galing sa verse 1? Yung verse 1, ang sabi niya, the faith of the Lord Jesus. Do not hold. Huwag niyong pipigilin ang pananampalataya ng Panginoong Hesus na nasa iyo. Ano po yun? Yung pananampalatayang nasa iyo na kusang gustong gumawa ng mabuti, walang tinatangi. Do not hold to the faith of the Lord Jesus. And look at verse 4. Have you not shown favoritism, partiality among yourselves and become judges with evil thoughts? Now, look at this closely. Tignan yung maigi. James 2:18. Look up here. Tignan yung maigi kung ano po ang sinasabi ng verse na ito. Sinasabi ba ng verse faith and works? O sinasabi ba ng verse faith that works? Let me show you. But someone will say, you have faith and I have works. Show me your faith without your works, and I will show you my faith by my works. Again, let's read slowly. But someone will say, you have faith and I have works. You have faith and I have works. May pananampalataya ka, meron akong gawa. Now look at the next line. Show me your faith. Show me your faith. He did not say, show me your works. Show me your faith without works. Look at the next line. And I will show you my faith by my works. Ano po ang ipapakita? Gawa o pananampalataya? Ano ang dalawang beses inulit? Show me your faith. Show me your faith. I will show you my faith. Have you noticed that? Show me your faith. Hindi po show me your works. Show me your faith. And I will show you my faith. What is the real issue? Is it works or faith? Faith po. Faith po ang issue. I will show you my faith. Show me your faith. Mga kapatid, madaling magpakita ng gawa kahit walang pananampalataya. Maraming tao ang walang pananampalataya pero sandamakmak ang pinapakitang gawa. Sila po yung gumagawa ng mabuti pero wala silang pananampalataya sa tinapos na gawa ni Kristo. Walang merito ang kanilang gawa, at ang sabi sa Biblia, ang kanilang mga gawa ay katulad lamang ng maruming basahan sa harapan ng Diyos. Hindi po nagme-merit, hindi po nagka-count, kaya ang sabi po ni James, it's not about your works, it's about your faith. Show me your faith, and I will show you my faith, because the moment I show you my faith, you will begin to see my works. Because genuine faith is shown by works. Kaya hindi mo kailangan ibida ang iyong gawa. Ang kailangan mong ibida ay yung pananampalataya.
Sapagkat pag naibida mo na ang pananampalataya, ang gawa ay kusang gumagawa. Can you say amen? So, the question is, do you have the right faith or do you have the wrong faith? Now, look at this diagram. This is very important. Two kinds of faith. Faith without works and faith with works. Faith that doesn't work. Mayroong pananampalatayang hindi gumagana. Hindi mo siya pwedeng hanapan ng gawa sapagkat hindi gumagana. At mayroon ding pananampalatayang gumagana kahit hindi mo hanapan ng gawa, kusang gumagawa. Mga kapatid, pwede mo bang hanapan ng gawa ang patay? Hindi. Pero ang buhay po ba kusang gumagawa? Yes. So kung ang pananampalataya po ay patay, wala po siyang gawa. At kahit lagyan mo siya ng gawa, patay pa rin. Sapagkat ang issue hindi gawa, kundi pananampalataya. Ang pananampalatayang buhay, kusang gumagawa. Sapagkat ang gawa ay bunga ng pananampalataya. Hindi mo kailangan magbunga para maging puno. Correct? Ikaw ay puno, kaya ka nagbubunga. Hindi ka gumagawa ng mabuti upang ipakita sa kanila na mayroon kang tunay na pananampalataya. Hindi po. Dahil may tunay kang pananampalataya, kusang nakikita ang iyong gawa. Nananalangin ka hindi bilang pakitang tao. Nagsisimba ka hindi bilang pakitang tao. Hindi ka nagbibigay bilang pakitang tao. Kahit walang nakaalam ng binigay mo, kahit walang nakaalam ng ginawa mo, ginagawa mo pa rin sapagkat masaya kang ginagawa ito sapagkat ito ay bunga ng iyong pananampalataya. Hindi mo kailangan dagdagan ng gawa ang pananampalataya para yung pananampalataya maging totoo. Ang pananampalatayang totoo, kusang gumagawa. Can you say amen? Very important to see that. 1 Thessalonians 1:3, we continually remember before our God and Father your work produced by faith. Ano po ang nagpuproduce ang work? Oh, look at the verse. Look at the verse. We continually remember before our God and Father your work produced by faith. Your labor prompted by love. Your endurance inspired by hope in our Lord Jesus Christ. So anong nauna? Faith o work? Faith. Kasi ang nagpuproduce ng work, faith. Anong nauna? Puno o bunga? Anong nauna? Ugat o puno? So ugat, puno, bunga. Kapag mayroong bunga na walang puno at ugat, plastic. May plastic bang bunga? Yes. Meron. Madami. At minsan meron bang maganda ang pagkaka-plastic? Maganda ang pagkakagawa ng plastic? At na-plastic ka? Na-peki ka? Pwede ba yan? Meron. May kilala nga ako kinagat pa. Tapos sabi niya, ay, hindi pala totoo. Sabi niya, humantong siya sa pagkuha at pagkagat. Sa totoo lang, hindi na nga dapat hahantong sa pagkuha Kita mo agad, uy, peke yan. Hindi. Dahil sa kahinaan, kinuha. Sa sobrang kahinaan, kinagat pa. Sabi niya, plastic. Pare, plastic. Bakit? Sapagkat plastic attract plastic. Maraming mga tao, mga kapatid, ang napaplastic sapagkat hindi po tayo dapat malinlang alam natin kung anong tunay na gawa. Kahit walang bumati, kahit walang pumalakpak, kahit walang nagbigay ng citation, walang medal of recognition, walang plaque ng appreciation, walang problema, Bishop. Ginawa ko yan para sa Panginoon. Ipinaglingkod ko yan sa Panginoon. Amen! Amen!
Pero yung gagawa ka ng mabuti, tapos bandang huli, isisita mo rin, pangungonsensa mo at ibibigay mo. Sasabihin mo, ginawa ko to, ginawa ko yan, ginawa ko to, ginawa ko yan. Mga kapatid, forget it. Yun po yung mga plastic na bunga na hinahanap-hanap mo para ikaw ay parangalan, para ikaw ay pahalagahan, para ikaw ay makakuha ng pansin. Hindi po yan tunay na pananampalataya. Ang sabi sa Biblia, ang ibinigay po ng kanan, huwag nang malaman ng kaliwa. Ibinigay ko na yan sa Panginoon. Ipinaglingkod ko na yan sa Panginoon sapagkat ito ang aking bunga ng pananampalataya. Palakpakan si Lord. Amen. Amen. Praise God. Your work produced by what? By faith. Ano na una? Faith o work? Kailangan may faith. Kapag may work, walang faith, peke. At yung tunay na faith, huwag mong hanapan ng work. Kusang magwo-work. Hindi man mabilis. Problema sa inyo, mainipin kayo eh. Kaboborn again pa lang, gusto nyo bukas, tider na eh. May kilala nga ako eh, tagal ng Christian hanggang hindi nagtatides eh. Oh. Meron nga akong kilala, dati nagtatides, hindi na eh. So, wag mapaghusga. Wag mapaghusga. Hayaan mo lang gumawa ang Panginoon muna sa Kanya. Because God is working in Him before He can work through Him. Gusto agad natin, kaboborn again pa lang, bukas, bishop na eh. Tapos next week, cardinal. Next month, papa. Ay, huwag ganyan. Hayaan niyo munang ma-enjoy ang journey. Amen. Let him enjoy the journey. Misa sisimba yan, misan hindi. Sisimba yan, misan hindi. Parang ganyan lang yan. Sisimba, hindi sisimba. Sisimba, hindi sisimba. Okay lang yan. Huwag mong husgahan. Magbibigay, hindi magbibigay. Mananalangin, hindi mananalangin. Huwag mo siyang husgahan. Hayaan mong gumawa ang Panginoon sa Kanya. Magugulat ka na lang isang araw. Wow, hindi na uma-absent ah. Wow, pumasok na sa offering baga. Kasi dati nagbibigay siya ng offering. Bandang huli, hindi na siya nagbibigay ng offering. Siya mismo pumasok sa offering. Ang buhay niya na ang naging handog sa Panginoon. Sapagkat ang buhay mo mas malaki kaysa sa offering mo. Parang sinasabi mo, Lord, hindi lang pera. Gamitin mo po ako. Use me, Lord. Amen. Amen. Maraming salamat po sa mga sobra na mga nagsisipaglingkod. Minsan, sa totoo lang, sa dami ng mga gawain, minsan layo ng mga pinupuntahan. Totoo lang mga batid, minsan pinipilit ko pa rin talaga mag-drive. Minsan may mga panahon, nakukurti mo yung sarili mo dahil inaanto ka na, kukuha ka ng toothpick, tutukuran mo. And then people would just say, Pastor, pag-drive ko na lang po kayo, sama po ako, tulong po ako. Really appreciate that. I really appreciate that. Yung tunay, yung tunay na paglilingkod. Sapagkat yun po ay nakakatulong para mapalaganap natin ang mensahe sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Can you say amen? Amen. Palakpakan natin si Lord. Amen. Amen. Praise God. Yun po'y kusang loob na paglilingkod. Kusa, hindi pinipilit, hindi tinatakot, hindi sinusuhulan, hindi pinupolitika, sapagkat ang tunay na pananampalataya, gusto talagang maglingkod sa Panginoon. Tatanungin ko kayo, gusto niyo po ba talagang maglingkod sa Panginoon? Palakpakan si Lord. Amen. Kusa. Thank you so much. Now, I'm starting to close. I'm not closing. I'm just starting. James chapter 2, verse 19. I'll show you the faith that doesn't work. Kanina, I spent a lot of time discussing with you the faith that works. Yun po yung the faith of Jesus. Remember? James chapter 2, verse 1. Now, sa book of James chapter 2, meron din siyang diniscuss the faith that doesn't work. Kaya may contrast eh. Hindi ka talaga ma-confuse. Malinaw na malinaw. James 2:19. You believe,
that there is one God. You do well. Even the demons believe and tremble. So yun pong pananampalataya na hindi mag-work ay yun pong mental faith. Alam lang sa isip. Sabi ng Bible, ang demonyo naniniwalang may Diyos. Pero hindi po itong pananampalataya. Ito po'y paniniwala sa isip lang. Alam ng diablo, ng demonyo na may Diyos. May mga tao din alam na may Diyos. Yung iba nga po pumunta pa. Ang iba po'y nakasama pa kung saan naroon ang gawain ng Diyos pero walang genuine conversion. Kaya ang tunay nananatili. Sabi ni John sa 1 John 2:19, nagsilabas sila sa atin sapagkat sa mulat mula hindi sila sa atin. Kasi kung totoo ang faith, mag-i-stay po yan throughout. Pero pag hindi po totoo ang faith, kusa po yang mawawala. Kaya huwag ka ma-surprise, nawala, hindi na nagpatuloy. Now you see and now you don't, it is just okay. Dahil sabi sa Bible, ang hindi itinanim ng Ama, bubunutin. Kusang mawawala. Only a matter of time. Now you see and now you don't. Yung tunay lang po ang mananatili. Kaya mga sabing, naniniwala naman kami sa Diyos pumupunta naman kami sa church ang dami namang church pumupunta kami rito, pumupunta kami roon, pumupunta kami, para nagsashopping ng church. Minsan dito, minsan doon, minsan dito, minsan doon. Ang dami namin pinapanood na online Sa umaga ito pinapanood namin, sa tanghali ito pinapanood namin. Don't worry, Bishop, sa gabi ikaw naman. Thank you for watching. Pero ang tanong mga kapatid ay, ito ba ay sapat na? O ito mga kapatid ay bahagi lang ng mga taong alam ang Diyos sa isip. Now, look at the diagram. Meron two kinds of faith. Meron po tinatawag na natural faith at meron tinatawag po na Christ faith. Have you noticed this? Parehas po nasa James chapter 2. Yung Christ faith, faith that works, ito po yung gumagana. Listen up, hindi mo to kailangan lagyan ng gawa. Kusa itong gagawa. Ito po mga kapatid na uri ng pananampalataya, hindi po ito gagana. Kahit lagyan mo to ng gawa, hindi po ito gagana. Sapagkat yan po mga kapatid, natural faith. Natural ba sa tao na maniwalang may Diyos? Yes. Alam nyo ba na pati yung mga atheists, naniniwalang walang Diyos, pag nadulas, tumatawag sa Diyos? Diyos ko! Alam nyo, tutukan mo ng baril sa sintido, tatawag, Diyos ko! Tamaan ng matinding karamdaman, Diyos ko! Magkaroon ng financial problem, Diyos ko! Pero nung nagmamantika ang nguso, nagmamaneho ng magarang sasakyan, nakatira sa magarang bahay, walang Diyos! Siya ang Diyos sa kanyang sarili. Yabang dito, yabang doon, galing ko, talino, naipundar ko ito lahat dahil sa aking talino, naipundar ko ito lahat dahil sa aking galing at husay. Pero nung siya'y tinamaan ng matinding karamdaman, Diyos ko, bakit? Sapagkat natural sa isip ng tao na kilalanin meron Diyos. Pero ibang bagay ang magtiwala ka sa Diyos na nagsugo ng kanyang bugtong na anak, namatay sa krus ng Kalbaryo, inako ang ating kasalanan at sa kanyang kamatayan ay meron tayong buhay na walang hanggan. Iba po ang naniniwala sa nagtitiwala. Naniniwala sa isip lang, nagtitiwala sa puso. You trust the finished work of Jesus. Can you say amen? Amen. Ang ganitong klaseng pananampalataya ay kusang gumagawa. Huwag mong hanapan ng gawa, kusa niyang ilalabas ang gawa. Can you say amen? Amen. James chapter 2, verse 20. But do you want to know, O foolish man, that faith without works is dead? Saan po galing ang verse 20? Sa verse 19. Yung verse 19, mga kapatid, natural faith. And then he said, but, contrast, but, do you want to know, O foolish man, that faith without work is dead? Yun pong faith na galing sa verse 19, without works. And it is dead. It is natural faith. Faith is never without works. The faith of Christ is never without works. Faith has works. It works because the faith of Christ
is not dead. Can you say amen? What is the big idea? In Christ, my faith works. Can you say amen? My question is, are you in Christ? You have been given Christ's faith. And it becomes yours. Bishop, bakit tinatawag natin my faith? Exactly. Because it has been given to you. Hindi ba Jesus is your life? Is it your life? No, it is His life. Pero sabi natin, He is my life. He is your life. Same with faith. It is His faith. Pero nung ibigay na sa atin, it becomes our faith. And the faith that we have is His faith. Don't worry. It will always work. What is the big idea? In Christ, my faith works. One more time. In Christ, my faith works. Are you in Christ? Yes. Don't worry. Your faith works. Give Him praise for that. Hallelujah. Amen. Amen. Of course, we do not want to end this broadcast without giving you, who are watching this broadcast, the blessed opportunity to receive Jesus and be saved today. Narinig niyo ang mensahe ng biyaya, dinapuan kayo ng pananampalataya, tumawag ka sa pangalan ng Panginoon at ikaw ay maliligtas. If you want to be saved today, receive Jesus and be saved. Taas natin ang ating dalawang kamay. Pikit po natin ang ating mata. Sumunod po tayo sa panalangin ng pagtanggap. At kayong nanonood sa broadcast na ito, sumunod ka sa panalangin ng pagtanggap at maligtas sa araw na ito. Let us pray. Panginoong Hesus, ako po'y makasalanan. Hindi ko kayang iligtas ang aking sarili. Ako'y mapapahamak ng hiwalay sa iyo. Narinig ko po ang mabuting balita. Ako'y naniniwala. Tinatanggap kita sa aking puso bilang aking Panginoon at aking tagapagligtas. Salamat po. Pinatawad mo na ang aking mga kasalanan. Isinulat mo na ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ako na lang po mananalangin, Ama, sa oras na ito. Itinataas ko po sa harapan ng sinumang sumunod sa panalangin ng pagtanggap. Ipinagkakatiwala ko po sila sa iyong kagandahang loob na sila'y lumago sa biyaya at sa bagong natagpuang pananampalataya. Sa pangalan ni Jesus, tayo po'y magsabing Amen. Palakpakan si Lord. Hallelujah. Amen. What is the big idea? In Christ, my faith works. One more time. In Christ, my faith works. Amen. Dumako po tayo sa ating banal na komunyon. Kunin po natin ang ating communion elements and let's do this together, mga kabiyaya. Let's do this together, mga kabiyaya. Hawak-hawak po natin ang pinakamakapangyarihang simbolo ng tinapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ngayon naman ay binibigay ko sa inyo. Nang gabing siya pagkanuli dumampot siya ng tinapay. Kanyang pinagpira-perso at kanyang sinabi, ito ang aking katawan na pinagpira-perso dahil sa inyo. Gawin niyo to bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po natin gawin. Gayun din naman matapos magapunan ay kanyang hinawakan ng saro at kanyang sinabi, ito ang saro ng bagong tipan na pinagtibay ng aking dugo. Gawin niyo to bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po natin gawin. Ati po itaas ang atin pong dalawang kamay. At sumunod po tayo sa panalangin ito. Aming Ama, maraming salamat po sa aming Panginoong Jesucristo. Panginoong Jesucristo, maraming salamat po sa iyong banal na dugo na iyong itinigis sa krus ng Kalbaryo. Dahil po dito, lahat ng aming kasalanan ay iyon ang pinatawad. Maraming salamat po sa iyong katawan na nabugbog at nasugatan. Dahil po dito, lahat ng aming sakit ay iyon ang pinagaling. Gaya ng nasusulat sa iyong mga sugat, ako'y magaling na. Ako'y naniniwala. Ako'y magaling na. Aking dinideklara. Ako'y magaling na. Ako'y malusog. Malakas. Masigla. Pinagpala. Pinaburan.
at mabubuhay ng mahaba. Sa pangalan ni Jesus, maraming salamat po, Banal na Espiritu, sa iyong kapahayagan, sa mensahe ng biyaya, sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. Palakpakan si Lord. Hallelujah. Amen. 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 Sabay-sabay. Malakas. Ano po ang ating big idea? In Christ, my faith works. One more time. In Christ, my faith works. Last of all, let me speak to your heart, you who are watching this broadcast. If this broadcast has blessed you, and if not asking too much, I would like you to bless this ministry with your love offering, so that together we can reach the world with the message of full grace. And from the bottom of our hearts here at EMI, we would like to say, thank you for giving to the Lord. We'll see you next Sunday, purposely on site, but definitely we'll see you online. Ako po si Bishop Emmy, kasama po si Pastora Joe at ang kabuuan ng The Lord's Community at EMI Broadcast. Maraming thank you. Stay a bit for more announcement. Stay safe, stay blessed, stay connected. Always remember, in Christ, you are Charito.